Sabi niya, mas magaling kayo kay Sarah at kay Shana. Bukod pa sa mas magaling kayo, ay may resources kayo. Yun ang swerte. Yun din ang dagdag na swerte ninyo. Kasi compared sa ibang mga bagong talents na talagang pahirapan sumasali sa mga singing contest para na makilala. Kayo, well, thankful na, we should be thankful na you have all the resources para ma-promote kayo, para magkaroon kayo ng show at lahat. May mga challenges pa. Ano ba yung may mga hirap pa rin kayong pinagdadaanan? Kahit parang kuntingan parang napakadali sa inyo para makilala kayo. Feeling ko po pares po kami ni Asia, time management. No? Parang yung mga schedule po namin, minsan nagkakaroon ng conflict, yung kapag practice po namin, minsan pwede po yung isa, minsan po hindi po pwede yung isa. Ano po? Nakakaingit kayo, oras na pala ang problema. Isa lang po yun, isa lang sa practice. Conflict tayo sa mga nanay. Given the yung resources and the privilege that we have na po, I feel like yung challenging po doon yung pressure talaga and how we are gonna utilize our resources. Kasi, yeah, we do have the resources pero hindi rin po namin kayang maging consistent sa mga ginagawa namin because of yung minention po ni Ate na time management. That's why, ang mahirap po sa amin consistency. And that's why ginagawa po namin, we try to help other artists na rin po whenever we can while we have our resources rin po. And yeah. Ilang beses na kayo front act sa mga ibang mga concerts na produce ng Echo Jam, di ba? Bakit this time, ngayong before the end of 2025, iniisip na nga ninyo, okay, kaya na namin mag-concert. Na pwede naman noon pa, bakit tingin nyo ngayon ang right timing para mag-concert kayong dalawa? At tatapatan nyo pang Four of Spades, di ba? Hindi po. Iba po kasi yung namin style ni Ate. But I think I feel like it's the right time today because we've gone through a lot as an artist na po. And nabigyan na po kami ng opportunity, so why not take it? Diba? Nandun na po yung opportunity, so why not just let it flow? Gusto po namin ma-showcase pa yung kung ano po yung meron. So, yun po. Isha, kakantahin mo yung Christmas song na ito ngayon sa concert mo. Yes po. Pero yung na po, polished version. Yes. May Christmas song ka rin na kakantay. Original song din po. Yung sa'yo na yan. Yun din yung original. Ilan original songs mo? Kasi most of mga covers. 3 na po. Okay. 3 na po yung narinig. Ano yung mga 3 mo? Naghihintay, ngayong Pasko. And yung latest po, is Season 2. Ayun, tama, Miss Sisi Papa. Good luck, thank you. Thank you, Dorothy. Hindi po. Ang nag-compose po actually nandito rin po. Si Direk Sambal de Cantos. Sa labas po ata. Si Pilar may question. Pilar Mateo. Tanong ko lang kung di ba parang major concert na ano ngayon yung naging parang bago mong perspective as an artist sa nangyari dun sa mga na-experience mo sa first major concert mo, tapos ngayon may bago na. Di ba nag-show ka na? Nag-show? Ano po? Yung launch? Oo, yung launch. Ano yung perspective na napakis? Compared to ano mga tutunan mo sa school? compared to nung June po, I was very not, hilaw pa po. So, yung Isha po nung Jahe na launch, she was not confident enough, she was not prepared enough. Because that launch was only for me to showcase my new song, Jahe.
And hindi po talaga siya magiging major concert. It was like more of a family or close people thing. But, ayun, naging major concert po siguro siya because of... Paano po siya naging major concert? Parang lahat na binigay mo na Lahat binigay? Hindi pa po eh. Ano pa i-expect namin sa inyo? Ayun, ang na-expect niyo po sa akin for this concert, hindi ko po kasi nag-bring out yung best ko dun sa Johnny the Launch because I was so lax and I was only focused on parang kadahin lang yung original song ko to the people and yeah, ma-release ko lang po siya. And ayun po, ito, kabog. More on, pasabog na po siya. In what way? Song choices, performance, and yes, additional dancing. Ako naman po, feeling ko na-build ko na po yung confidence ko. Kasi before po, kahit siguro po yung mga mommy ko po sa production, sila Tita Le, Tita May, and then yung mom ko po. Parang before po, sobrang introvert po kasi ako. As in, pagkakanta lang po, tsaka lang po ako magsasalita, tapos ko kumanta, nasa gilid na po ako, or nasa room na. Siguro ngayon po, mas naging madaldal po ako na nagiging friendly na din po ako because of Asia. Napapa-TikTok niya na po ako. So, Taray siya. dati po hindi niyo po ako napapasayaw. Pero ngayon po, napapasayaw na po talaga. So, pag may mga request po si Asia, nag-join na din po ako. So, parang yun po, confidence. In short, mas confident na rin po si ate. Influencer. Yes. Thank you, Pilar. We'll do Abiri Quintina from Manila Bulletin first. Hello, Isha and Andrea. Hello. So, malapit na matapos ang 2025. Ano yung gusto niyong iba? Pagpasalamat. Yes. First of all, thank you God for all the opportunities, blessings, and everything that's been great to us, been good to us, and even bad. And yung mga challenges kasi we have learned a lot. And to our family, our supporters, our fans, our friends, and all of you that's here tonight, thank you so much po kasi alam mo yun, nag-effort rin po kayo na ma-promote ang aming concert. Even if it's just a little article, we really appreciate it na po. So, thank you so much. And yung simple mga tanong nyo, ang dami rin po kaming natututunan. And, ayun, thank you to everything. Na-mention ko na po lahat. Ay, sorry! Nasabi niyo na po, pero hindi po, thankful po ako sa mga mommies po namin na sobrang supportive. To Tito Jumel, to Direk Calvin, Direk Adonis, na grabe po yung pag-guide nila sa amin. Lalo na dito sa concert po namin. Very thankful po kami. And then syempre po, kay Tito Ray, sobrang thankful din po kami sa kanya. Binigyan niya po kami ng songs. And sa mga guest artists po namin, kasi kumayag po sila na mag-guest po the next time. And then, meron ba kayong Pasko na hindi nyo talaga makakalimutan? Namimiss ko po yung yung kompleto po yung pamilya. Yung lahat ng mag-anak, yung kompleto po talaga. But now it's different eh. Sinusundo ko All busy with their own lives. Hindi ko pa alam kung bakit. Namimiss ko po siya. Memorable piece. Kasi nung 10 years old po ako nung nawala yung dad ko. So, feeling ko yun po yung namimiss ko, yung complete family. Chris, if ang gusto niyong ma-receive kayo na ito, Feeling ko po na-receive ko na. Kasi nung April po, nakapasa ko ng board exam po. Pharmacist na po ako.
siya. Ano po? Christmas gift, best Christmas gift. Basta maging successful na lang po ang aming shoot for today. Yes, yun lang. Okay, last question. So, pwede nga konting hit or share mo anong mga balak nyo gawin na next year in terms of career? Yung mga plans mo? Next year. For next year. 2026. Nagpa-plan po ako mag-release ng new song po. Pag nag-album si Asia muna. Ako po, album. Yes. So, ano po? The album, sige, I'll give you guys a brief background about the album na lang po. It's about personal growth. And every element of the song, every song has an element. So, it symbolizes personal growth. Like, yun na po. Brief na brief. How many tracks? 6 to 7. Kung kaya ng 7, kaya ko pa pong bigayin ang aking utak for the 7th one. Yes, kakayanin. Pero may iba naniniwala sa sa New Year's resolution. May ganun ba kayo? Siguro hindi na susunod. Okay, thank you and congratulations. Thank you so much for... Thank you, Bobby, from Manila Bulletin. I would like to also call the guests from the next ones. Of course, we have Akira Patrick, Nathan Rendar,